Yan po, andito na po yung una nating pinuntahan. Binalikan na po natin siya kasi ika-4 na araw na po ngayon. Ano ulit po yung pangalan nyo? Erlinda. Andito po si Nanay Erlinda. Yung una nating tinerapi, minasage therapy. Naka-4 na araw na po at kaya binalikan natin siya. Ngayon, tatanungin po natin siya sa mga kung ano na po yung naramdaman niya nung una at ngayon nung materapi natin po siya. Anay, kamusta po yung pakiramdam nyo nung nakakain na kayo ng kamote, saging? Ano po ba yung mga kinain ninyo? Ayun lang. Kamote. Ang pagin ng tanghali, maluto. Opo. Naluto po ng kamote. Ngunyan nga ni. Nangmerenda lang ko kamote. Tapos? Wala na. Kamote lang. Tapos, nag-ano kayo ng luya? Oo. Luya, uminom din kayo ng luya. Mamaya, yung saging naman. Oh, pero nung kanilang tanghali, kumain ka ng gulay. Gulay. Wala naman, isda lang. Walang gulay. Wala. Hindi ka nilutuan. Pero ang nilagay sa isda, bawang sibuyas lang sa asin. Oo, masarap. Inigop ko nga yung saban. Oh, yun. Basta't bawang sibuyas lang po ilagay nyo. Bawang sibuyas sa asin lang. Kamusta naman po yung pakiramdam ninyo? Mula nung pumunta kami dito, nung nag-umpisa kayo kumain ng kamote, saka umiinom ng luya, kamusta naman po yung naramdaman nyo? Mabuti. Nakatulong naman po ng magandang pakiramdam? Gumanda po yung pakiramdam ninyo? Ayun. Mga kalingap, nakatulong po yung kamote saka pag-inom ng luya. Ang sabi ni Nanay, pangalan niyo po? Erlinda. Erlinda, sabi niya po, gumaan po ang pakiramdam niya. Kaya nga mga kalingap, ituloy-tuloy na po natin ito. Kasi binalikan na pangalawang balik na po ito natin para i-massage therapy po natin siya. Ngayon, ang sabi niya po, maganda po yung resulta nung kumain po siya ng kamote at luya. Nung uminom siya ng luya at yun po, yung mga payo natin sa kanya kapag yung gulay, bawang sibuyas saka asin ang ilagay. Saka ang kinain daw niya po kanina ng tanghali, nagkanin po siya, tapos isda na sariwa, na ang iniligay doon sa isda na sariwa, bawang sibuyas saka asin lang. At mamaya po, magkakain naman po siya ng kamote at magiinom ng luya. O, sige po, handa na po kayo, nakaready na po kayong i-therapy ulit, galawin yung katawan ninyo. Gagalawin po natin yung katawan ninyo. Iti-therapy ko po kayo. Nakaready na po kayo? O, sige po. So yun, start tayong muli. Ito po yung ano no, stroke nyo. Ito pong ginagalaw natin, ano po ito, litid po ito. Litid po itong ginagalaw natin. Para palambutin po yung tumigas na litid. Yan o, tumigas po yan o, litid yan. Yan, tumigas yan na litid. Nervous system po yan, tumigas. Pinalalambot po natin. Bagamat naumpisa na natin nung una, sinusundan po natin sa pangalawa. Ito po, pangalawa na po itong massage therapy sa kanya. Ito po talaga ang dapat gagawin natin. Bawat punta po natin dito sa kanya, ito po yung dapat magagalaw dyan. Para magkaroon po ng lakas, ng movement, yung kanyang kamay, magkaroon po ng paggalaw. May galaw niya po yan. Paunti-unti po.
po, ginagalaw natin yung mga litid sa kanyang katawan. Litid po ito ang ginagalaw natin. Nervous system po itong ginagalaw natin. Oh, matitigas yung mga nervous system niya. Kaya ginagalaw po natin ito para lumampalambutin po. Ang ginagawa po natin dito sa nervous system ay pinalalambot po natin. Para lumuwag ng lumuwag ang pakiramdam niya, gumaan ang pakiramdam niya hanggang sa po ay makalakad, makakilos ng normal. Hindi niya na maramdaman itong mga pagtigas sa kanyang katawan, mga pagtigas ng nervous system sa kanyang katawan. Kaya lalo po nating anuin po siya kasi mayroon na pong pagbabago. Lumuwag na po yung pakiramdam niya. Ibig sabihin, ito po talaga ang lunas ng kanyang karamdaman. Yung mga pagtigas ng litid or nervous system sa kanyang katawan, ang lunas po talaga ay ang pagkain ng mga mineral. Ano po yung mga mineral na pagkain na nagkapalambot po ng litid or nervous system? Yan po ang saging na saba, green ang balat, at kamote na ilalaga po yon. Ganon din po yung iinumin niya na luya na maanghang po yun, maanghang yung luya na iinumin niya, ilalaga din po yon. Kailangan po magkasama po yan siya. Magkasama po yung tatlo na yan. Kung nasa inyo po yon, kung ano yung gusto nyong kainin, kung kamote or saging na saba, ayan, pili lang po kayo dyan. Kung yung kakainin nyo kamote, pwede po yun, basta't may luya. Kung ang kakainin nyo saging na saba, na green pa ang balat, ilalaga nyo po yun, pwede rin po. Basta't yung alin din sa dalawa, ang kainin, pwede po yan. Basta't pag galing sa kalikasan, mineral po ang dulot niyan sa katawan natin. Kasi nga po, bakit effective yan sa ganitong may karamdaman, yung mga pagtigas ng nervous system, kasi yung katawan po natin ay ginawa po ng Panginoon Diyos yan. Itong katawan natin, ang Diyos ang may lalang nito, siya ang gumawa nito ng katawan natin. Ngayon, ano ba yung mga pagkain na ibinibigay natin sa Kanya para kainin niya? Gawa po din ng Panginoon Diyos yan. Kasi nakasulat nga po dun sa Genesis, sa Biblia, Genesis, na nung panahon nila Eva at Adan, nasaan ba sila nakatira? Doon po sila nakatira sa halamanan ng Eden. Ngayon po, ano po ba ang mayroon doon sa halaman ng Eden? Matatagpuan po natin doon yung mga gulay, yung mga pagkain na galing sa lupa, mga pagkain na katulad ng kamote, saging na saba, andun po yan sa sa halamanan ng Eden. Pag sinabing halaman ng Eden, mga po yan, mga natural na mga pagkain yan, walang chemical dyan. Kaya nga po, nung tinanong natin si Nanay Erlinda, kinausap po natin siya, doon sa mga sinabi natin nung una sa kanya, nung binanggit natin yung mga pagkain na dapat niyang kainin nung una nating pagpunta dito, ay salamat naman po na sinunod niya, kinain niya po. Ngayon, ang sabi niya, gumanda po yung pakiramdam niya. Yung dating nalula siya, ngayon po nawala na po yung lula. At saka yung dating hindi siya makatulog na maayos, ngayon po maganda na yung tulog niya. Kaya nga magandang epekto ng kamote o saging na saba at luya, at lalong-lalo na po yung gulay or isda na sariwa na ang pagluto po noon, laga lang po, lagyan ng sibuyas, bawang, saka asin lang po, at kanin. Pwede siyang kumain ng kanin. Yun po yung kinain ni Nanay Erlinda. Pagdating ng hapon, kamote or saging na saba at luya. Yun po ang ginawa ni Nanay Erlinda. Ngayon, binalikan siya natin ng pang-apat na araw na po ito. Binalikan natin siya. Ngayon, yun na po yung epekto ng mga pagkain niya ng kamote, saging na saba, green ang balat, at pag-inom po niya ng luya, at ang pagkain niya ng gulay o isda na sariwa
na ang inilagay po bawang sibuyas sa kaasin lang at kanin ang kinain niya, ay maganda po yung resulta. Hindi niya na po nararamdaman yung mga pagtigas sa kanyang katawan, bagkus po lumuwag po at gumaan ang pakiramdam niya. Ayan po, ang ginawa po natin may epekto po talaga. Ibig sabihin po noon, lumambot po ang mga litid sa kanyang katawan. Yung mga nervous system sa kanyang katawan ay lumambot po. Kaya ang kailangan na lang po niya para tuloy-tuloy po ang recovery, masanay ang katawan niya, kailangan sa umaga po, kailangan niyang bumangon at maglakad talaga. I-exercise niya yung katawan niya na maglakad. Umaga, magpapawis po siya para masanay na po hanggang sa siya na lang po mag-isa ang maglalakad hanggang sa makarecover na po siya. Ayan po, maganda po yung nangyari po talaga sa kanya. Sarap ng pakiramdam. Pilitin nyo po makabangon kayo at makalakad. Kung hindi nyo kaya mag-isa, magpaalalay po kayo. Yun po ang gagawin nyo. Ngayon na gabi, inom akong mainit. Oo, yung inumin ninyo, yung luya. Yung luya po, palamigin ninyo kasi maanghang yun eh. Para mainom nyo kagad. Kasi kahit malamig yun, mainit pa rin yun. Kasi maanghang yun eh. Yun. Kasi kung mainit yung inumin nyo, mahirapan kayo sa pagluno kasi mainit eh. Pares mainit. Kailan palamigin nyo? Pwede nyo palamigin yun. Ngayon, sa paggising nyo sa umaga po, maglakad-lakad kayo dyan, oh. Ikot-ikot kayo hanggang pawisan kayo. Umaga po yun, bawat umaga. Para masana yung katawan ninyo. Kasi tuloy-tuloy na po yan. Maya-maya, kukusa na lang kayong babangon dyan. Mag-isa na lang. Kayo na mag-isa magbabangon. Yun po talaga. Yung salabat na, ayun ba yan? Iinumin ko ngayon na gabi. Oo, salabat po, salabat. Yung luya. Initin. Wag na yun itin, wag na. Maski malamig. Oo, basta nilaga na, nalaga na, di ba? Oo. Kasi kahit malamig yun, mainit pa rin yun kasi maanghang yun eh. Di ba? Maanghang yun. Wag nyo na initin. Basta may nilaga. Basta nilaga yun. Kasi maanghang yun eh. Mainit yun, mainit. Mainit yun siya. Masakit. Yung pangalawa na yan, kayang-kaya nyo na yan. Kasi ano na yun eh, ano na yun, nalambot na yun eh. Nalambot na yun. Yung una nung kasi sobrang tigas. Ngayon, nagalaw natin, nalambot na yun. Hindi na yan masyadong masakit. May igagalaw nyo na ito. Yung gagawin nyo po, umaga, pilitin nyo makatayo, tapos pilitin nyo makalakad. Kasi exercise po yun. Hanggang sa mag-isa na lang kayo ang lalakad. Tuloy-tuloy yun, umaga, maglakad-lakad kayo. Basta, pag gusto nyo lumakad, maglakad po kayo kahit hindi umaga. Kailangan nyo kasi yun eh. Magpunta-punta kayo doon, kung anong gusto nyo gawin, magluto kayo doon. Marunong naman kayo magluto? Marunong mo kayo magluto? Marunong. Di, ganun ang gawin nyo. Magluto-luto kayo doon. Kasi exercise na po yun. Papunta na kayo doon sa normal na pagkilos. Hindi na kayo dito madadat na humihiga. Mahihiga na lang kayo dito kapag mag-relax na lang kayo. Diba? Kung naantok kayo, di higa kayo. Pero pag gising ninyo, lakad-lakad po kayo sa labas. Ngayon pag ganun naman po yun eh. Pag napagod kayo, di relax naman kayo dito. Ngayon pag naka-relax na kayo, bangon naman kayo, lakad naman kayo ulit. Yun ang rotation po yun. Kailangan gawin nyo yun. Naihawak niya na to, naibabalat niya na sa saging to. Yung ito, yung paralyze niya, yung tumigas sa kamay niya. Naibabalat niya na to. Nagagamit niya na sa pagkilos. Nagagalaw niya na. Problema niya ngayon. Yung baba. Hindi naman nakakaan eh. Kailangan ito nakakalakad-lakad, exercise talaga. Masakit to, masakit? Hindi po. Wala kayong naramdaman? Wala. Ito. Wala kayong naramdaman. Konti. Ito. Mayroon. Usog po kayo dito. Okay. Ano nyo dito yung katawan nyo. Sige pa.
Sige pa. Sige pa, oh. Doon kayo, itagilid nyo. Tumagilid kayo. Yun, tagilid, tagilid. Yan, masakit. Yan, masakit. Hindi. Yan, masakit. Hindi. Yan, masakit. Konti lang. Yan, hindi na. Yan. Yan. Yan, masakit. Hindi. Hindi rin. Yan. Ito. Hindi man. Ito. Hindi man. Pakiramdam. Yan. Yan. Konti man. Yan, kaunti. Sobrang ano to. Yan. Yan. Masakit? Hindi. Yan, masakit? Hindi man. Yan. Yan. Ito lang po yung hindi gumagalaw. Ito gumagalaw to. Opo. Nagagalaw nyo to. Galaw ito. Ito lang hindi. Nagagalaw man kaunti lang. Ah, yan. Kasi palagi akong naka-lukon. Ganyan. Ah, ito bulok to to. Oo. Hindi po. Ito natin. Naku, kasakit. Yan. Kaya sobrang sakit. Titiisin nyo lang po para maituwid nyo na. Ha? Tuwid ko mananay. Ah, natutuwid nyo na to. Oo. Tiisin nyo lang po. Tiisin nyo po. Tiisin nyo. Kasi dapat magkaroon to ng pagluwag. Yan. Tiisin nyo lang. Yan. Hindi Tiisin nyo po. makaya. Ah, hindi nyo kaya. Sakit. Sige, sige, tiisin nyo. Nakatuwid man ito. Ah, nakatuwid to. Oo. Pero nakakalakad naman. Oo. Sige po. Hindi natin pilitin kasi hindi kaya. Basta yung gawin nyo po, exercise nyo. Oo. Para sa sunod, makayanan nyo na ang gaganito. Ha? Sa umaga po, tandaan nyo, baba kayo. Subukan nyo nga. Bumaba kayo. Diba? Kung paano kayo bumaba. Subukan nyo po. Subukan nyo kung paano kayo bumaba. Ah, nakakabangon. Sige po. Dali ah, magsasapatos na. Subukan nyo po bumaba na yun. Ginaganito ko ang paa ko. Ah, iniinat mo na eh. Oo. Ganito. Sige po, sige po, baba kayo. Sige. Para makita natin kung ano talaga yung problema. Dito kayo, dito. Sige po, dito kayo. Ayun, hindi gumagalaw nga. Sige po, sige po. Para makita natin. Makita natin kung ano yung problema talaga. Yan. Sige po, baba kayo. Yan. Sige po, baba kayo. Yan. Tigas talaga. May hingi tayo ng planggana. Saka matigas. Kaya nahirapan sa kumilos. Yan ang problema sa kanya ngayon. Ganyan lang muna. Kasi, di ba, andito yung mainit tubig. Yan. Ganyan lang, babad. Tapos, di ba, lumilipas yung oras, lumalamig yan. Gawin nyo, testing nyo. Kung kaya nyo na, itubog-tubog nyo siya. Yan, ganyan, tubog-tubog nyo siya. Hanggang sa, kasi mainit pa yan eh. Mainit pa yan. Yung init niya, hindi na nakakapasok yon. Tapos itubog niyo na. Itubog niyo na. Yan, ganyan ang pagtubog niyan. Kasi ito, maga. Saka matigas pa. Kasi sa gabi-gabi na pagbabad dito sa paa niya, lalambot to. Akit yan dito yung paglambot. Makakalakad na yan siya na mag-isa. Yung dito niya na matigas, lalambot yan. Kasi kapag ginalaw kasi, nasasaktan siya eh. Kawawa naman.
Para hindi siya masaktan, ibabad na lang sa mainit na tubig. Yun ang way para makalakad siya na mag-isa. Kasi ito talagang problema niya eh. Kaya hindi siya makalakad eh. O, maga oh. Pag natanggal na yung maga niyan, saka yung pagtigas, makakalakad na niya maayos. Ang pagbabad sa kanya bago siya matulog. Bago siya matulog, ibababad na. Gabi-gabi yun. Tapos, yan po, mga kalingap, natapos na po ang ating misyon dito kay Nanay Erlinda. May pagbabago na po. Kasi ito po, pangalawang balik na natin to sa kanya. Masaya po. Nakakasarap ng damdamin. Kasi nga po, yung ginawa natin, mayroong pagbabago. May improvement po. Kaya nga mga kalingap, marami pong salamat sa mga viewers, saka sponsor na parating tumutulong po sa Kalingap. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe, i-like at i-share, at huwag niyo kalimutan na pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga upload namin. Lalo na po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalingap Rob, kay Ate Edna, at kay Ate Jack. Marami pong salamat. Bye-bye.